Gusto mo ng legit na chika? Ito na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito lame. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! Isang magandang hapon pa rin po Metro and Mega Manila. Sa kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo, we are number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Kapitana Sisa at eto pa rin ang Chika ni Sisa. Woo! At bibilisan na natin ang bonggang-bongga dahil maya-maya lang po, ayan, ay matutunghayan nyo after ng ating programa ang panibagong kwento sa MX3 Stories kung saan isang bisita muli ang magbabahagi ng kanyang kwento kung paano nga siya from nahirapan, kung paano na bago ang kanyang buhay. Well, sama-sama natin pakatutukan yan pagkatapos itong Chika! Na aking dala-dala, kaya nga naman ating bibilisan na dahil, nako eto nga, wala pa yata 24 hours buhat ang in-upload ni Ivana Alawi ang isang vlog kung saan nga naman muli na naman niyang inihayaga or muli na naman siyang naghayaga ng kanyang pagkadismaya sa ating gobyerno matapos kasing malaman na naman at muli na namang sabihin ng ating mga mga pangga na talagang nahihirapan na or sabihin natin yung mga nasalaylayan, 'di ba? Ay muli na naman din sinampal na naman tayo ng katotohanan ng kahirapan na lalo pat yung mga jeepney drivers na kanyang nakasama sa kanyang vlogs, hindi ba? Maraming drivers doon ang nagsabi na yung mga panahon na nagbigay ng paayuda ang ating gobyerno ay hindi sila naisama sa listahan. Bakit? Kasi nauna na naman yung mga kamag-anakan ng mga barangay tanod, ng mga kagawad, ng mga kamag-anakan ng konsehal, yung mga ganyan, di ba, na nakakaloka. Kaya nga naman muling naghayag ng pagkadismaya itong si Ivana Alawi dahil nga sa patindi ng patindi na mga hirap na nararanasan ng ating mga kapwa Pilipino, 'di ba? Dapat nga tayo buti na lang may Ivana Alawi, may Zainab Harake at meron pa mga iba na gumagawa ng ganito. Sa mga maliliit na paraan nila ay nakakatulong sila sa ating mga kababayan, hindi ba? Bagamat sabihin man natin na iilan lang ang driver na natulungan pero marami pa rin siyang napasaya na kahit papaano yung talagang hirap na nahirap sa buhay na nakakaloka. Well, sa atin naman din gobyerno, wala rin naman na tayong magagawa, hindi ba? Gaya nga ng sinabi ko, lahat naman ngayon, kanya-kanya na sila talagang pabanguhan ng pangalan, lalo pat, diba, kahit 2026 pa, kanya-kanya ng, kumaga parang kanya-kanyang pagpresenta ng mga sarili, dahil sa 2028 election na napakatagal. 'Di ba? Napakatagal pa po niyan, 'di ba? May 2 taon pa 'yan. Pero 'yun nga, 'di ba? Na aasa na lang ba tayo sa mga kagaya ni Ivana, nila Zainab Harake at sa iba pang mga tulong-tulong na kung po pwede naman sana na gawin natin 'yan. Lalo pat yung mga nakaupo sa pwesto, 'di ba? Yung pagbibigay ng ayuda sa mga drivers, 'di ba? Yung mga karapat dapat sana naaabutan. Diba? Hindi yung malalaman lang sa mga vlogs katulad ng ginawa lang nga ni Ivana Alawi na doon pa sasabihin na hindi po kami nakasama sa listahan ng mga drivers na naayudahan. Yung mga nabigyan ng 5,000 na paayuda ng ating mahal na Pangulo. Diba? Yung mga ganyan na nakakalungkot pakinggan. Diba? Mabibilib ka sana diba? Kung yung panahon na ang taas ng gasolina, alam mo doon ako bibilib talaga sa ating mga politicians, 'di ba? Kung yung mga panahon na yun nasa loob lamang ng 1 buwan, 'di ba? Nag-pledge sana ang mga nasa Kongreso, Senado, o di naman kaya yung mga mayors na nasasakupan, 'di ba? Na ano ba namang sana sinabi nilang, pwede po bang i-pledge namin yung sahod namin pandagdag ayuda sa mga to? Aba, baka natuwa pa ang mga tao. 'Di ba yung mga ganon?
Diba? Yun ang mga masarap pakinggan na yung mga nakaupo sa pwesto na iniluklok para tayo ay bigyan ng kaginhawaan na sila rin sana yung gagawa ng ng solusyon na paano tayo lahat magiging masaya kahit pa may mga dagok tayong nararamdaman or nararanasan sa ating bansa. Kaya lang wala nga, ganon, di ba? Kasi nga, busy. Busy sila sa kung saan-saan na nakakaloka. Kaya nga sabi ko nga, diba? May marami na nagtatanong. Sabi nga nila, kunwari, marami pag nagla-live. Sisa, ano bang ganito ka ba? Sa ganito ba? Eleksyon, ganito, biboboto mo, ganito. Lagi ko naman sinasabi, kung meron isang politiko na makakapagpakulong ng nagnakaw ng ating mga buwis dyan sa flood control projects na yan, yun siguro ang masasabi kong iboboto ko. Pero sa ngayon, hanggat lahat sila parang hindi ko rin alam kung may pakialam pa, 'di ba? 'Di ba? Na sana isa din sa pinakikialaman nila kung bakit nga ba tayo nadagdagan ng singil sa kuryente. 'Di ba yung mga ganyan na hindi naman lahat may kakayahan na magbayad. 'Di ba? Lahat 'yan talaga lumalaban ng, alam mo yun, pangit man sabihin na isang kahig isang tuka, pero yun yung kailangan para mabuhay at magpatuloy ang buhay nila na nakakaloka. But anyways, diba, gaya nga ng sinabi ko, we're in the Philippines, kaya tiis-tiis tayo, diba? Ang gagawin na lamang natin ay magdarasal, diba, ng bonggang-bongga. Pero bago ako tuluyang magpaalam, nako, eto na, hindi ba? Dahil bukas po wala po ako, diba? Ako po yung magpapaalam muna saglit. Sa Lunes na po tayo magkakarinigan at magkakapanooran, hindi ba? Dahil meron lang tayong importanteng imimit, diba? Bukas, yan na. Ay naku, babatiin ko na lahat ng mga nanay in advance ng Happy Mother's Day, hindi ba? At siguro isa rin sa pinakamagandang pwede nyo regalo sa mga nanay nyo, yung mga food supplement tulad ng MX3 capsules. Dahil ito ay low sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidant and anti-inflammatory properties. Ang MX3 products po ay dumaan sa state-of-the-art na ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi katakataka to na umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. At kung meron ka pang ibang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po sa lahat na ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Well, in the meantime, mga pangga, kung may magpapaalam na, susunod na ang ating MX3 stories. Hatid yan sa atin ng MX3. Dito ako, believe. Muli po ako si Kapitana Sisa at eto pa rin ang Chika ni Sisa. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.